Alright, good morning, good afternoon, good evening. So, this is Dong Kulis. Para sa akin, first time kong magkaroon ng ganitong vlog, no? So, pinapromise ko sa sarili ko na magkaroon ng daily vlog, no? Na all about YouTube topic po, mga i-suggest nyo na mga topic na pwede nating i-content. So, isa yan sa mga challenge na gagawin ko ngayon. Okay, so, ito sa mga small YouTubers, no? Lalo na kagaya ko, ako dati, lagi ko iniisip na, may pera nga ba sa YouTube? No? Siyempre naman, meron. Basically. Meron talagang pera sa YouTube. Yan yung tinatawag natin na revenue. Makuha mo lang yan, yung revenue na yan, once na accepted ka na sa YouTube Partner Program. So, kinakailangan ma-reach mo muna yung basic requirements ng 1,000 subs and 4,000 public watch hour. Pero may bago na ngayon, di ba? I think na ano na yan sa country natin, sa Philippines, na ang basic requirements na is 500 subscribers and 3,000 public watch hour. Anyway, so proceed tayo. Pangalawa, so kung ma-monetize ka na, natanggap ka na sa YPP, YouTube Partner Program. So pagdating sa revenue, basically, ang pag marami kang views, no, doon din papasok ang revenue. Para lang ba sa mga maraming views, saka ka na sa sahod, no? Yung tinatawag natin na $100 or threshold, no? Kung ano yung na-set mo sa AdSense account. Okay, kung ano yun, $100 yun. Pwede naman 200 threshold, pero common ang siniset natin is 100 threshold para ma-withdraw na, makasahod ka na. So, pangatlo, kung marami yung views mo, marami din yung revenue mo, pag million ang views mo, so malamang laki-laki din yung revenue. Pag the more na mag-increase yung views mo, malaki-laki din yung revenue na makuha mo. So ngayon, sa mga small YouTubers, kagaya ko, no, katulad as sino man ng mga small YouTubers, pwede ka pa rin bang sumahod sa YouTube kung wala ka pang million of views? Or kahit na wala ka pang thousand of views. So yan yung mga isa sa mga point or pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, huwag mong kalimutan na i-share itong video para mas marami pang mga makakaalam at pa-like na rin at pa-subscribe ng aking channel. Maraming salamat. Dito tayo sa mga experience ko mismo at lalo na sa community na pinasukan. So, Dong IB community, no? Meron, yan yung community namin. Mga iilan lang po ito. Iilang mga kasamahan ko dito sa community na sumahod na nagkaroon ng revenue na kahit hindi pa gaano karami ang views. So disclaimer po, wag niyo pong i-misinterpret itong vlog na to. Hindi po namin tinutolerate pa rin yung sarili namin na kontento na kami, sumasahod naman kami, no? Still nangangarap kami, no? Nangangarap lalo na ako. At syempre sa mga small YouTuber, no, yan naman talaga yung pangarap natin na magkaroon ng maraming views, magkaroon ng maraming subscribers or million of subscribers, million of views. So I hope na hindi natin ma-misinterpret yan. So ito, simula tayo dito kay Ann Banks. Ayan. So si Ann Banks is na-monetize po siya this year lang po. June, no? Last June 2023. June, July, August, September, October, November, mga around 4 to 5 months o 5 to 6 months, no, si Ann Banks. At ang na-accumulate niya na revenue is $252. At bad, grabe ha. At kung i-check mo yung channel niya, wala pa yan, hindi pa yan siya nagkaroon ng 100,000 of views o million of views. So next tayo, Jones K89 Official. So na-monetize naman ito si Jones K89 Official 2022. From 2022 hanggang ngayon, until now, no, ang nalikom niya na revenue sa kanyang YouTube as monetized channel is $684.04. Grabe, no? So next tayo, Mafot Romano. So si Ma'am Mafot Romano, isa sa mga by the way, yun si Ann Banks, OFW din yun. So ito si Ma'am Mafot Romano, OFW din to, no? Nag-for good na, ngayon nasa Pinas na. So minsan niya lang maaasikaso yung YouTube channel niya. So na-monetize si Ma'am Mafot Romano is 2021 at naka-accumulate po siya ng revenue na $422.89. Not bad, super not bad, di ba? So dito tayo, next tayo, Bet Esquadra channel. So si Ma'am Bet, ito si Ma'am Bet Esquadra channel, na-monetize po siya is 2022. Bet Esquadra, nakakuha po siya ng $417.12. Grabe, no? 2022 yan na yung nakakuha niya. At na-enjoy niya na yan. I think, binili niya na yan ng lalaki. Joke lang. So, next tayo. Ka Vargas. No, si Ka Vargas,
na-monetize po yung channel niya is 2022. No? So, ang na-accumulate niya na revenue is to $420.13.13. $420, no? Ang nakuha niya from 2022. Grabe. So, dito tayo isa sa mga OFW natin, si Ilongga OFW Kulits Vlog, na monetize this year lang din, 2023. I think nasa mga May, around May po siya na monetize, no? At ang na-accumulate niya is 19,935.30 in peso na po yan, ha. Okay, dito tayo next, isa sa mga OFW naman natin, si Lynn Galagar, no? Si Ma'am Lynn Galagar, bihira lang itong maka-active sa kanyang YouTube channel kasi OFW nga. Pero from 2022 siya na monetize, ang na-accumulate niya na is $339.69. Okay, dollar po yan. Next tayo, ito. Si CH Gaming. Si CH Gaming na monetize ng 2022 at ang na-accumulate niya na dollar is 416.4. At di pa tapos. Dalawa yung channel niya. Grabe, ah. Yung isang channel niya is Charmaine Channel na monetize this year lang, 2023, at ang nakuha niya na is $246.56. So pag ipagsama mo yan, 416 sa isang channel niya, 2022 na monetize, i-add mo yan sa $246.56. So ilan na yan? So more or less mga 600 plus, di ba? 600 plus. No, grabe, ah. $600 plus na yung nakuha niya sa pag-YouTube. Okay, so next tayo. Pio Clariken. Ito si Pio Clariken, na monetize yung channel niya 2021. So 2021, from 2021 at ngayon, nakalikom po siya or naka-accumulate po siya ng $927.15 lang naman. 927. At hindi pa yan tapos din. Dahil may pangalawang channel pa siya. Ang pangalawang channel niya is na Tilay and Tilay G. No, Tilay G na nakakuha din ng $193.64. So pag ipagsama mo din yan, nasa mga I think 1.2, no? $1,200 plus. No? So yun na yung mga natanggap niya. Ito si Inday Elsa Vlog. Si Inday Elsa Vlog, na-monetize yung channel niya is 2022 at ang nakuha niya na revenue is $233.71. Ito, papunta na tayo sa channel ko. Siyempre naman, i-present ko rin yan. So, dito tayo kay Ivy Clotario. So, si Ivy Clotario, isa sa mga leader natin sa community, no? So, nakakuha po siya from 2021. 2021 na monetize yung channel niya at na-accumulate niya na revenue is $9,276.98 lang naman. Grabe, ha? $9,000 kung convert mo yan into piso. Grabe, no? Kung titignan mo yung content niya, wala namang nag-million views doon. Ilan ba yung mga nag-100 na 100,000 o 100,000 views yung content niya? Meron ba? Parang wala. So, pwede mo yan i-check mo yan. At syempre naman, dito tayo sa channel ko. Bago ko i-mention yung revenue, no, ipakita sa inyo na ang revenue na nakuha ko. So, a short story lang sa channel ko. Yung channel ko is, nag-start po siya ng 2013. 2013, nag-start siya, hindi ako active from 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Bumalik ako sa pag-YouTube 2019 na. No, sa 2019, ni-workout ko siya, no, hanggang sa nakuha ko yung 1,000 subscribers. At pag nung 2021, na-monetize yung channel ko. So, dumaan din ako, guys, sa mga struggle. Ano bang gagawin ko? Ano bang i-content ko? Meron nga akong mga nalalaman. Hindi naman enough. So, marami din ako mga nag-overthink din ako ano mga ginagawa ko. At ngayon, kung sa revenue natin, papakita ko sa inyo. So, from 2021 at ngayon, ang nakuha kong revenue is $11,464.94. Napaka-thankful talaga. No? Kahit sino sa amin, lalo na ako, napaka-thankful. Pinapasalamat ko yan. Kahit para sa inyo, ang laki. Kahit para sa inyo, ang liit pa niyan. Marami pang malaki niyan. Pero pa rin wawalain na magpasalamat sa mga blessing na mga natanggap. Lagi ko pong iniisip na kulang. Ang kulang na yan, huwag niyo pong i-misinterpret. Ang kulang na yan is equivalent po yan sa challenge. Lagi ko pa rin china-challenge yung sarili ko. Still, nangangarap pa rin kami. Nangangarap pa rin tayo na magkaroon ng million of subscribers, million of views. Pero yun na nga, no, na kahit hindi mo pa pala yan makukuha, may chance ka pa rin sumahod.
at may chance ka pa rin na malaki yung revenue na makuha mo. Pwede kang sumahod pa rin sa YouTube kahit hindi pa gaano kalaki ang subscribers mo, kadami ang views mo. Wala ka pa gaano hundreds, thousands of views, million of views, pwede ka maka-revenue. At may chance pa na mas malaki pa yung kita o revenue mo. So ang community, meron po kaming concept, meron po kaming ginagawa na kahit papano nasahod pa rin. Diba? Napakasulit. At kung tanungin nyo ako, hindi yan yung main source of income ko. Oh, grabe. Napakayabang mo naman. Yes, totoo po yan. Hindi po yan main source of income ko. So, I think kami halos lahat siguro na yung ni-present ko, parang ginawa lang yung extra, no, na enjoyment. Imagine sa extra lang, ganyan na yung mga na-receive. Hustle lang ng hustle, embrace lang sa mga improvement, hanap lang ng hanap ng mga other content or live stream lang, no? Sige lang, no? Yung lakas ng loob mo, yun lang talaga yung ipapauna mo. No, yun lang talaga. Kasi magsisimula talaga yan. Magsisimula yan sa simula. Kasi minsan pag small YouTubers, nawawalan ng pag-asa, ganito, ganyan. Kapag na-monetize na, hindi pa rin na-workout, na hindi sumahod, ang hirap pala, no? Ganun yung thinking natin, ang hirap palang na-monetize na nga ako, pero hindi pa ako sumasahod. No? Simula na bumangon ka sa kama mo, na nagising ka, another opportunity na naman yan. No? Another ways na naman, another way na naman na meron tayong magagawa. No? Hanggat buhay pa tayo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat sa inyo. Isa sa mga challenge ko na magkaroon ng daily vlog at ito nagawa ko na. Thank you po sa ang Dong Ivy community, thank you. At ang Dong Ivy Success Streams. No, at sa lahat ng mga admin, sa lahat ng mga members, at syempre naman ikaw na nanonood ngayon, maraming salamat. Huwag mong kalimutang i-share para mas marami pang makakaalam. At huwag mong kalimutan na rin na i-like at i-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para sa susunod na mga content. So, good evening once again, good morning once again, good afternoon. Bye-bye!